Muling pagbabalik ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa, nagdudulot ng heavy rain showers sa coast ng Mimaropa at west portions ng Visayas at Mindanao. Asahan ng mga moderate at heavy rain showers din na ikiral sa tuwing panig ng northeastern Luzon, southern Luzon at eastern Visayas. Isang convergence na buo sa silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tsansa ng posibleng candidate ng invest ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 10, 2024. Ang oras nating Boss May Maga ay alas 11:46 na ng umaga. Asahan pa rin ang mga mabahang pag-ulan dyan sa Southern Luzon pa rin at Visayas area. Patuloy pa rin yan dahil sa umiiral na embedded intertropical convergence zone lines at unti-unti na naman pagbabalik ng ating habagat o southwest monsoon na nagpapaulan ngayong kasalukuyan sa bahagi ng Mimaropa at west portions ng Visayas. Hindi pa rin ligtas ang bahagi ng Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area, kasama ng ilang parte ng Bicol region ha. So ingat sa mga pagbaha dahil nakakaranas na ng patuloy na pagbaha ang iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa may bandang Southern Luzon at Visayas dahil sa walang habas at patuloy na malalakas ang ulan gaya pa rin ng mga nakaraang linggo. So mag-iingat po tayo mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin, haze at mostly clouding, umiiral at makikita sa ating infrared Doppler radar imagery ang malawakang pag-ulan nito sa ilang bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte at lalo na sa kalurang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Mimaropan. Nadadamay ang portions nito ng Zambales at bandang Bataan area at lalo na sa may Mimaropa, sa bahagi ng Mindoro at Palawan area. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. Kasalukuyang nasa 21 lightning strikes ang nadidetect malapit dito sa vicinity ng NCR at ilang portion ng Calabarzon, Quezon Province na ating binanggit kanina lamang. So ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat. Inaasahang maghapon yan na magpapatuloy ngayong araw. Sa lawas temperature ng Talanaka Weather Station, kaninang 6:23 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng katamtaman na mataas ang air temperature at 33.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:36 PM. Ibig sabihin, bahagyang mataas pa rin ang aming heat index at 46.7 degrees Celsius na heat index at makikitang hindi maganda o nasa unhealthy ang ating air quality ngayon. Nasa 126 unhealthy sensitive groups. Malamang dahil pa rin sa umiiral na thermal inversion, dahil nga po sa overcast at very gloomy po ang umiiral natin sa Metro Manila. Kitang-kita naman sa live CCTV na makulimlim madalas at very haze ang ating paligid ngayong araw. Sa ating PHQ Slims and Past 24 hours naman, nangunguna naman sa pinakamataas pa rin ang temperatura sa Tugigaraw. Kaya asahan pa rin na maghapon na mataas pa rin ang temperatura sa may extreme na Luzon despite na gloomy ang halos nalalabing bahagi ng bansa. Since medyo mas maaraw kasi ang parte ng extreme northern Luzon, kaya nangunguna ang maaraw at maalinsangan, lalo na sa bahagi ng Cagayan Valley pa rin na ating laging binabanggit. Especially dito sa may Tugigaraw na nakapagtala sila ng 35.6 degrees Celsius na highest temperature in the past 24 hours. At sa Baguio City naman ay mas bumaba na ang kanilang temperatura dahil sa patuloy ng mga kalat-kalat na pag-ulan since kahapon. Nakapagtala sila ng lowest of 16.5 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. Sa Inulan naman, ang Clark Air Base na nakapagtala sila ng 89 mm sa total rainfall. At kami naman sa Caloocan, nakapagtala kami ng 9.6 mm na total rainfall kahapon. At ngayong araw ay mula kaninang madaling araw, nakapagtala kami ng total of 6.3 mm na mga pag-ulan mula kaninang madaling araw. So naging maulan po ang ating maghapon mula kahapon at asahan ngayong araw patuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may overcast pa rin. Relativity natin mataas at 81%. Ibig sabihin, mataas ang ating water vapor sa paligid. So, medyo comfortable ang ating temperatura. Pero ingat, asahan ang tuloy-tuloy ng mga kalatang pag-ulan
lalo na sa malalakas na pag-ulan na nakakaranas sa iba't ibang panig ng Southern Luzon at Visayas at Mindanao area. Sa ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals at bumababa ito ng mabagal since last hour. So anytime ay pwede pa rin umabot sa thunderstormy. Pero sa ngayon nasa 1,009 hectopascals. So medyo katamtaman lamang ang ating atmospheric pressure. At since malayo na masyado ang range of high pressure area, na medyo lumalayo na ng husto yung high pressure area sa may south of Japan, kaya medyo falling slowly ito ngayong araw. High tide, low tide status, kasalukuyang maximum high tide tayo ngayon, may 28 minutes na lang to maximum high tide. Eksakto, 12:15 ngayong tanghali. So asahan na mataas pa rin ang ating water level. Tingnan natin kung 1.5 meters pa rin ang taas nito. Well, hindi na po masyado, 1.3 meters na lamang ang maximum high tide ngayong tanghali. Pero malalim pa rin yan, kaya ingat pa rin sa ating mga maliligo, just in case. Pero sa mga mangingisda ay pwede pa rin kayong lumayag. Ingat na lamang sa medyo maalon na paligid. Nasa sa loob ng 3 araw hanggang this weekend ay maglalaro sa 1 meters mahigit ang magiging taas ng high tide natin hanggang Biyernes. Sa Sabado, mga 0.6 meters ang taas nito. So in 2 days mula ngayong araw ay manatiling lagpas 1 meters ang taas ng ating high tide. Kaya ingat sa ating mga kababayan, lalo na sa mga maliligo. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:29 PM. At ang ating waxing crescent na po, 16% na po. Liwanag ng buwan ay mukhang kasisikat lamang ngayong 9:07 AM at nasa elevation of 39 degrees, elevation na po. So kaka-moonrise pa lamang ng ating buwan ngayong araw. So sa mga stargazing, sa gustong matapatan o makita ang liwanag ng buwan kahit na medyo makulimlim tayo, ay pagkakataon po niya sa mga photographers just in case. At lulubog naman ito mamayang gabi na po at 9:49 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes, patuloy pa rin tayo magiging maulap at asahan pa rin ng mga maulan at mga localized thunderstorms sa maghapon natin. Maaring dito rin sa Metro Manila, gaya kahapon, at sa iba't ibang panig ng bansa lalo na. Hanggang bukas sa Huwebes, magiging maulap ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms pa rin. 100% chance pa rin ang pag-ulan natin sa Metro Manila o karatig Metro Manila o halos 80% ng ating bansa dahil sa patuloy pa rin ng surface trough, embedded ang intertropical convergence zone pa rin at lalo na't bumabalik ang ating hanging habagat sa kanluran ng bansa na nagpapaulan ngayon sa Pandang Mimaropa area at Southern Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. Ayon sa lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 31 degrees Celsius ang highest. At lowest temperature expected natin ay 26 degrees Celsius. Sa short-term weather forecast natin, hanggang sa susunod na linggo na po ito ay patuloy pa rin tayo magiging maulan. According dito, mula sa 80, 70% to 90% ang halos maulan ang ating susunod na linggo pa rin. So, importante ngayon ang pananggalang sa ulan. At asahan dahil sa mga madalas ng pag-ulan, lumalabas na po ang mga sakit natin, gaya na lamang ng lagnat at trangkaso. So, ingat sa mga kababayan natin. Dahil dito sa amin ay mga sunod-sunod nagkakaroon na ng mga nilalagnat dito sa amin sa Caloocan. So, kailangan palakasin niyo po ang inyong resistensya, lalo sa mga kababayan natin na binabaha ngayon sa may bandang Southern Luzon at Visayas area, lalo sa may bandang Negros region. Ingat po dahil uso po ang mga lagnat o trangkaso ngayon at mga sore throat. So magpalakas po tayo ng ating resistensya at asahan ang mga madalas na naman na may mga magkakasakit. So ingat po sa ating mga kababayan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, as usual pa rin ang alagay ng ating weather systems. Bagamat nabanggit na natin mula noong isang araw pa ay magbabalik unti-unti yung ating hanging abagat na magpapaulan na naman sa kaluran ng bansa. At makikita natin sa infrared heavy rain potential nito, yung southwest monsoon na umiiral, dahan-dahan at nag-a-accumulate ngayon sa kaluran ng Mimaropa area, west portion sa Visayas at Mindanao. Nagbubuson ngayon ng malakas ang pag-ulan. So hindi natin masyado isa-isahin. Pag sinabing buong Mimaropa, damay na, buong Mindoro at Palawan, Batangas area, at sa may bandang Marunduque, Romblon at Panay Island, damay na ang west portion sa Visayas, central at eastern Visayas. Sa may Southern Luzon naman, mula din sa may bandang Calabarzon area, Quezon Province,
mula dyan sa may bandang Isabela, pababa ng Kasigunan, Aurora, all the way hanggang Bico region na po yan, sa Camarines Norte, Irigal, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Malawakan ang mga clusterized na heavy rain potential dyan. So expected ang mga malakasang pag-ulan. Random po yan ha. Biglang titigil, biglang bubus ng malakas, at halos maghapon na naman ito mga folks. So asahan ang areas na yan mula sa may bandang Occidental, Oriental Mindoro, at Marinduque, Panay Island, and the rest ng west portions ng Negros region, Cebu, siyempre damay na ang Masbate hanggang bandang Bico region na po yan. Asahan na mga pagbaha na po dahil ilang mga kababayan na natin ang nakakaranas na mga patuloy na pagbaha. Ingat po at huwag naman sana magkaroon ng mga pagguho ng lupa. Siyempre, ang isinim ng Luzon, lalo na sa bahagi pa rin ng Ilocos Norte, buong pari, yan, sa bandang Cagayan Valley hanggang Tugigaraw, asahan ang maaliwalas. Katamtaman na naging panahon, so asahan na ninyo na mas mataas ang inyong magiging temperatura dyan at maaraw. Dahil medyo hindi nagpapang-abot dyan yung trough ng kaulapan, hindi gaya dito sa amin sa may bandang Central Luzon, pababa ng South Luzon. Asahan pa rin ang mataas ng temperatura sa mga taga-Tugigaraw at buong Cagayan Valley, mula Bagao, pababa na ng Tabuk, hanggang dyan sa may bandang Ilagan. Siyempre, sa kanlurang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte, pababa na yun ang bandang La Union, katamtaman na lagay ng panahon, pero patuloy pa rin ang forecast ng mga localized thunderstorms daw pagsapit po ng hapon. Pero kung kumpara natin sa Dares Central Luzon, mula Zambales, pababa na po yan, damay na ang Metro Manila at Calabarzon area, ay mas magiging maulan po sa amin sa Central Luzon kasama ng NCR at Calabarzon. Patuloy pa rin ang magiging katamtaman naman sa extreme ng Luzon na asahan ang mas mataas na temperatura mga folks, lalo na ng mga Tugigaraw na madalas nakakaranas ng more than 35 degrees at umaabot pa nga minsan ng more than 36 degrees Celsius ang temperatura. So expected na mataas na heat index at humid na panahon mga folks. At since hindi na natin may isa-isahin ang buong bahagi ng South Luzon, nabanggit na nga natin, ang mas maulan na bahagi na yan hanggang Visayas area, diretso agad tayo sa bahagi ng Mindanao mula sa Rigao del Norte at Northern Mindanao magiging katamtaman, maulap. Part dito mo Surigao di po, asahan pa rin mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Siyempre, hindi ligtas ang kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula dahil sa surface trap nito na patuloy na may embedded ng intertropical convergence lines. Yan. Medyo scattering na po dahil nagbubunsod na naman kasi ang ating habagat o southwest monsoon sa kanluran. So, mas makakaramdam kayo na malakas sa pag-ulan dyan na nabanggit natin mula sa kaduluduluhan ng Zamboanga Peninsula, bandang Basilan at Tulo-Sulu at dito naman sa kanluran ng Visayas at buong Mimaropa area na po yan mga folks. Ingat po, lalo na sa bahagi nga po ng Calayan Group of Islands, sa mga kababayan natin na nagbabantay ng patuloy sa ating karagatan dyan sa may bandang Ayungin Shoal. Asahan ng matitinding mga pag-ulan ngayon dyan. Ingat po sa mga Navy natin na patuloy pa rin nagbabantay sa ating isla sa Ayungin Shoal at ibang panig ng Spratly Island. Ingat po. At since nakatutok din yung umano'y giant o pinakamalaking Coast Guard ng China, tinawag nila yung, tinatawag daw itong beast na Coast Guard ng China dahil napakalaking barko daw po ito sa buong bansa or buong mundo yata. Pinakamalaking barko po ito. At nakatutok daw yata dito sa may bandang Spratly Islands dahil nga po patuloy pa rin ang escalation. Bagamat tayo daw sa Pilipinas ay nagkaroon tayo ng de-escalation dahil utos ng ating Pangulo na magkaroon daw ng de-escalation. Kasi yun naman talaga ang maganda, iwasan po ang gulo, kaya kailangan de-escalation pa rin at mas maganda pa rin talaga na mag-usap ang dalawang panig para maiwasan na po ang gulo dahil wala pong magiging magandang resulta kung magpipilit tayo na igigiit natin. Bagamat may karapatan tayo, pero hanggang doon lamang sa sovereign rights ang pwede nating ilaban. Pero yung mismong aariin natin, medyo alanganin pa talaga. Magkakaroon talaga ng problema yan between China. Anyway, sa mga kababayan natin dyan sa may bandang kanluran ng Palawan, patuloy kayo nakakaranas kayo ng matitinding pag-ulan. Ingat po sa mga pagbaha just in case. Samantala, silipin muna natin yung computer-generated tropical cyclone sector.
Kamustahin natin itong bagyo o Hurricane Beryl. So far, mukhang mahina na. Nasa tropical depression category nitong si Hurricane Beryl na nalalasa ng husto ito sa bandang Amerika, ha? Hanggang dyan sa may bandang Texas, kung daw nagkakamali. At nakaranas sila ng matitinding pagbaha at matinding bugso daw ng hangin. At so far ay nasa vicinity nito ng Indianapolis. So ingat sa mga kababayan natin dyan. Pero mahina-hina na lang ito dahil halos ex-beryl o extra beryl na lamang po ito. Dahil tropical depression na lamang siya na 1 minute average wind speed of 46 km per hour na may bugsong 58 km per hour. So mahina-hina na lamang siya at tropical depression category. Pero habang ito ay nakarang araw, nasa may bandang Houston, grabe po ang naging malakas sa paghangin dyan na naranasan ng mga Amerikano. At siyempre, kung may mga kababayan tayo dyan sa may bandang Houston na dumaan, ay nagkaroon ng matinding malakas na hangin at tinutukan ito ng mga US weather specialist at binantayan yan dahil halos binaybayan ang buong bahagi ng Mexico, Yucatan Peninsula, yan, tumawid yan dyan. At hanggang sa makatawid nga po ito ng bandang San Antonio at Houston na binanggit natin nakarang linggo na dyan talaga tutungo yan mula Caribbean Sea. Ngayon ay nasa tropical depression na lamang ito so wala na masyadong problema. Pero patuloy pa rin na binabantayan yung sitwasyon na nararanasan pa rin dyan sa bahagi nga po ng Illinois, Indiana. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa Illinois. Samantala, sa ating namang global assessment monitoring, just in case kung meron tayong namataan at naipost ko yon sa ating Facebook page, ay mula dito sa ating real-time na monitoring, meron na tayong convergence na namataan dito sa may silangang bahagi ng bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan ay nagde-develop na yan sa latest ng updated ng ating tropical assessment monitoring, yung trough na nabuo dito sa may border ng ating Philippine Area of Responsibility, bandang Palau, ay lumakas agad mula 18 km per hour, umaabot na ito ng 22 km per hour, aggressive, nagkakaroon na ng aggressive convergence ang area na ito. At dahan-dahan kumikilos pa northwestward So kung pumasok ito sa invest category, ay maaari itong magpaulan dito sa may bahagi nga po ng Bicol region. Kung hindi man tumama sa may Eastern Samar region, maaaring magkatanduanis ito, just in case. At kapag nangyari yan, ay asahan ang mga matitinding malakas ang pag-ulan, just in case maging invest. Sa ngayon ay mababa pa ang tsansa na maging isang aggressive o active low pressure area ito sa ngayon, pero mayroon na tsansa na maging candidate as invest low pressure area. So, just in case na maging active na low pressure area ito at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kung sakali lamang dahil hindi pa naman tugma-tugma ang mga matchings ng extended forecast ng mga computer models sa ating global spectral model din, ay hindi pa masyado nagtutugma, ay sa ngayon ay mababa pa ang ating conclusion na magiging isang active low pressure area ito. Pero just in case kung magiging bagyo yan, ay just in case maging tropical depression man lang, ay tatawagin ito sa bagyong Butchoy. Magiging ikalawang bagyo ito ng taon, just in case. At ayon nga sa ating monthly analysis, 1 hanggang 2 bagyo lang ang maaaring may mabuo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, palayo sa forecast si Pag-asa kasi kay Pag-asa kasi range ng per year kasi sa kanila kasama na ang El Nino o La Nina phenomenon. Sa akin kasi, naka-filter lamang every inactive na sea surface temperature ang kinuha natin. Kaya lumalabas, 1 hanggang 2 bagyo lang ang nakikitaan natin na posibleng may mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility during inactive sea surface temperature or walang El Nino o La Nina. Yun po. At least, mas closest to accuracy yun dahil pinagbasehan natin yung kasalukuyan nating sea surface temperature na inactive nga po mga folks. At since inactive ang init ng karagatan natin sa may dagat Pasifiko, ay mag-iiba po ang sitwasyon ng pamumuo ng mga bagyo dyan. Mataas ang aasahan nga nating
posibleng pagtaas ng pag-ulan natin, pero nai-report na nga natin yung pag-usbong ng La Nina by September, October na talaga. So, alanganin na. Pero since July pa po ngayon, inaasahan ay normally, balanse po ang pamumuo ng mga tropical cyclones natin dito sa loob at labas ng ating bansa, just in case. So sa ngayon, binabantay pa lamang natin itong trough na ito na meron na siyang shallow convergence development at medyo may upward low convection na. So titingnan natin within 55-hour period at inaasahan natin na posible nang pumasok ito sa invest category. At since malayo pa naman at hindi pa tuloy nakakapasok sa loob ng ating teritoryo o Philippine Area of Responsibility, ay ating itong babantayan dahil kung pagbansayan natin ang West Pacific Basin, ay tumataas na siya sa 20% anomaly development yung possible development nga nitong trough na ating binabantayan in real time. So dahil nasa 20%, maaari na siya maging candidate as a new invest o investigative observation low pressure area. At dito naman sa may bandang kanluran, dahil nga po sa bumabalik na po yung ating southwest monsoon, asahan natin na magkakaroon ng posibilidad na may low pressure area na mabuo dyan nasa may bandang Vietnam. Pero nai-report na natin yan nung isang araw pa na ito ay kikilos palayo sa ating par sa kanluran at maaring kumilos ito ng bandang Hainan or bandang dito sa may bandang areas ng Hanoi, yon, Hanoi, Vietnam. Lalapit ito ng bandang Hanoi, Vietnam. So, walang pinapakita na ito'y lalapit sa bansa. Kaya sa mga nagtatanong kung magkakaroon ng tropical cyclone wind signal sa bansa sa kanluran, ay negative po mga folks. Makakaranas lamang tayo ng malakasang pag-ulan at malakasang pagbaha, busod nga po ng pagbabalik ng ating habagat o southwest monsoon nga po. Nabanggit na nga po natin noong nakarang linggo, di ba? In 2 days or by Tuesday, magsisimula ang pagbabalik ng ating southwest monsoon. At ito nga po nagbabalik at asahan na makakaranas nga po ng matitinding pag-ulan sa kanluran ng bansa. So, mag-iingat po. Ngayon, binabatay natin yung ating West Pacific Basin natin na potentially nga na magiging isang invest itong binabantayin natin na ito na convergence. At kung titingnan natin yung kontrahangin niya o divergence, which is yung may high pressure area, titingnan natin kung nagsasabay na ito. Yes, nagsasabay siya. Ayan, nasa halos 40 kilometers per hour yung kontrahangin sa kanya. So, malakas na ang kiskisan ng dalawa. So, ibig sabihin may mga potentially na development of upward aloft na maaaring magkaroon na ng upward circulation. Yung upward circulation na which is isang ingredient para sa isang active na bagyo. So, titingnan natin, may 55-hour period tayo just in case. Malalaman natin yan in real time at automatic naman yan nalalabas sa ating tropical cyclone sector monitoring. Nabantayan natin yan. At sa ngayon, huwag muna natin sabihin na ito ay magiging isang bagyo ha. Isa pa lamang itong surface trough na nagkakaroon nga lang ng bahagyang convergence. Sa ating namang wind speed and direction, base sa ating global spectral model, makikita nga po natin na may sirkulasyon nga po dito. Lalapit sa may Eastern Mindanao o Eastern Visayas, which is yung nakarang linggo pa ay atin ang binabanggit yan. So kung sakaling maging aggressive yan at patuloy yung magkaroon ng sirkulasyon, ay magdedepende na po yan sa upward low convection niya o yung kanyang steering environment dito na magpapalakas ng kanyang sirkulasyon. Kaya nga po kung sakaling maging tropical depression yan, tatawagin natin yan sa bagyong Butchoy. Just in case po. So lalabas ikalawang bagyo lamang na matatawag natin ngayong taon. At sa ngayon, dahil hindi pa masyado mataas yung kanyang mean sea level pressure, kung titingnan natin dito, naglalaro pa lamang sa hanggang 1,008 hectopascals yung pinaka-circulation dito. So, maglalaro pa at magdedepende pa rin yan sa kanyang steering environment ha, kung ito ay bababa sa 1,006 hectopascals sa mga susunod pang mga araw. Ang duration forecast nito hanggang July 15, 2024 pa po mga folks. So at least meron tayong flight span hanggang Sunday para maobserbahan itong binabantayan natin na convergence kung magpapatuloy siyang mag-enhance. Samantala kung pagbabasahin naman natin yung mga computer models, kung titingnan natin mula kay GFS, ay makikita lamang natin dito na magkakaroon daw ng low pressure area sa may bandang Vietnam nga po. Pero lalayo naman ito sa bansa
At kapag nabuo yan, just in case, mahahatak na naman ito yung ating southwest monsoon, na which is magpapahatak na naman ito palayo sa kalupaan, sa kaluran ng bansa na naman. So, kapag nangyari yan, maaaring tumahimik na naman ang ating habagat sa makalupaan ng kanluran ng bansa ng mga ilang araw. Depende sa tagal nitong low pressure area nito kung sakaling bumabuo at mahahatak o sumama sa kanya. Pero kung hindi matutuloy, ay inaasahan natin na magpapatuloy po yung ating habagat na magpapaulan sa kanluran ng bansa. So malinaw yan mga folks ha, kasi ay insignificant pa naman yung pinapakita ng forecast dito sa ating real-time monitoring. At kung titingnan natin dito kay GFS, medyo mayroong trough circulation lamang na nakikita sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng sa loob ng ating parna. Which is, kung titingnan naman natin kay ECMWF, ay wala naman siyang ipinapakita na anumang low pressure area. Pero yung ating southwest monsoon lamang at embedded into tropical convergence zone, ang nakikita lamang na mas aggressive dito. Pero pagdating kay NAVGEM, mas aggressive naman na pinapakita bukod sa mayroong low pressure area nga po na mabubuo sa may bandang Vietnam, ay may yung ito ating binabantayan na halos pinapakita kung saan ang posibleng pamumuo ng ating binabantayan na convergence at kung sakaling maging low pressure area, yan, kikilos ito pahilagang kanluran na posibleng lumapit sa may bandang Catanduanes, yan, kung hindi man dumikit sa may silangan ng Eastern Samar, maaaring din sa may bandang Catanduanes, sa may bandang Bicol region at magtatraverse papunta nga po sa may northeastern Luzon area. Bagamat kay NAVGEM pa lamang ang pinapakitang agresibo ng forecast na ito na may mabubong bagyo, so hindi pa significant na mangyayari ito mga folks dahil hindi pa nagtutugma sa iba't ibang mga weather agencies natin at sa ibang bansa. So hanggat hindi pa masyado mataas na may probability, kahit man lang umabot sa 3 na mag-match yung forecast na ito ni NAVGEM, ay hindi pa natin masasabi na yan ay mangyayari. So marami pang posibleng maganap. Sa ngayon ay ating munang obserbahan yung convergence na ating binabantayan. At kagaya na lamang nito kay NAVGEM at GEM ay may nakikitaan na may mga aggressive na sirkulasyon nga at naging low pressure area itong ipinapakita nito. So maaaring ito yung prospect natin, ito sa global spectral model, yang sa may border nga po ng Palau. At which is, kung titingnan naman natin sa ating real-time na convergence development, ay tugma naman sa ipinapakita ng global spectral model. So, titingnan natin, mayroon pa tayong at least 55 hours within na obserbahan mga folks at mag-update tayo anytime kung sakali ito ay tuluyang maging isang invest. I-update natin yan sa ating Facebook page just in case. Samantala sa ulat lindol, so far wala naman tayong nakitaan na malakas ang paglindol base sa aking seismograph o seismometer. Pero sa data feed ni PBOX since 12 AM ay wala naman din nakikita tayo na bagong record na magnitude 4.0 pataas dito. Pero marami-rami na rin kaagad kahit papano yung mga mahihinang pagyanig. At kung titingnan naman natin sa ating historical earthquakes para sa total earthquakes for the month of July, yan. Since okay na, naka-filter na yung para sa buwan lamang ng July, makikita natin ay nanatiling dalawa yung ating magnitude 5.0 pataas. Pero yung total earthquakes natin, 382 earthquakes na po. At 355 dito is magnitude 2.0 pataas. Nanatiling nasa 25 ang ating magnitude 4.0 pataas at dalawa na nanatili ang ating magnitude 5.0 pataas na wala naman so far nadadagdagan. Mukhang medyo marami-rami ang naging pagyanig dito sa bahagi po ng Batangas area. So medyo yanigin po sa may bandang Mindoro at Batangas. Take note yan sa mga kabatang natin. Sa may extreme northern Luzon naman, sa may bandang west portion, sa Lawag, ay medyo marami-rami na rin ang mga pagyanig. After na nagkaroon ng isang magnitude 5 nga po sa may bandang Dalupiri, Calayan, Cagayan, noong isang araw o noong July 6, 2024. So nagkaroon ng mga ilang mga sunod-sunod na mga mahihinang paglindol. So take note yan, lalo na sa bahagi na ito ng Ilocos Norte at sa may bandang Bangged at Bigan area. Medyo marami na namin ang agad ang mga pagyanig dyan. Pero ang may pinakamarami pa rin sa may bandang Mindanao, sa may bandang silangan pa rin ng Mindanao at Davao region na mas marami pa rin ang naitalang mga pagyanig. So ingat pa rin sa mga kababayan natin
mga folks. So at least nasa 382 ang total equities natin for the month of July 2024. At narito naman ating 3D 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 10, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 10, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. At visit lamang din sa ating website at www.timoweather.com para sa mga gusto malaman ng iba pang detalye na hindi natin isama ngayong umaga. At since almost stationary lang din at mga pag-ulan, bumalik lamang yung ating habagat kaya mas magiging maulan ang kanluran ng ating bansa, lalo na sa Mimaropa, west portions ng Visayas at Mindanao, at sa may bandang southwest ng Luzon. So take note yan ha, at inaasahan ng mga pagbaha patuloy ngayong araw. At visit naman din sa ating website para sa gusto malaman ng ibang detalye, lalo na sa real-time dynamic events na recorded mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.